mga tol? Welcome back sa atin, no? Tangina. Na-miss ko yung intro. Pinapakinggan ko kanina bago ko simulan tong episode na to, no? And it has been a while. Kaya time skip yung episode na to, no? Yung title ng podcast episode na to. Tangina, paano nga ba to gawin? Kamusta kayo, mga tol? No? Kamusta kayo, mga tol? Gusto kong gawin tong episode na to at ito yung pinangalan ko sa episode na to, no? Time skip, kasi alam naman natin lahat, no? Lalo sa mga matagal nang nakikinig dito sa Hyper Geek with Kuya Balls na bigla ako naglaho. After nung top 5 video game lab team natin nung February, bigla ako nawala, no? Biglang huminto ako sa pagre-record ng podcast, no? And I think utang ko sa inyo yung storya na yon, kung bakit biglang nawala, kung bakit bigla ako nahinto dun sa ano na yun, no? Sa pagre-record ng podcast na yon. Kasi alam niyo, mga tol, ito yung nakakalungkot na pinanghihinayangan ko, kaya lang hindi ko na talaga kinaya nung time na yon. Anniversaryo na sana natin yung susunod na episode nun, kasi it was around March nung nirelease ko yung pinakaunang episode ng Hyper Geek with Kuya Boss, no? At yun na sana yung kasunod na episode after nung top 5 video game lab team natin nung February, no? Kasi anniversary, no? Celebration sana yun. Kaya lang hindi na ako umabot doon. No, hindi na ako umabot doon. At yun yung gusto ko ikwento sa inyo, no? Kasi marami ding naghahanap talaga lately. May mga nagme-message, may mga nakikita ko nagko-comment na kailan yung next episode. And eto yung nakakatuwa, mga tol, no? Alam ko sa ibang platform medyo nag-boom tayo, no? Sa FB, sa TikTok, ganyan. Hindi ko alam kung sila yon, pero may mga nakikita ako ditong stats na may nakikinig pa din kahit papano, kahit konti ng mga previous episode natin. And meron akong naging motivation kung bakit ako nag-record ngayon, kung bakit nyo ako naririnig. At mamaya ako na lang sasabihin nyo, no? Balikan muna natin yung sinabi ko sa inyo na kwento kung bakit tayo nawala, no? Kung bakit ako huminto sa pagpa-podcast. Kasi nung time na yon, mga tol, ewan ko kung nakita nyo yung video ko, kung naka-follow kayo sa ibang platform na ina-uploadan ko ng content, no? Meron akong content na nag-declutter ako ng laruan at ng kwarto. No, nagbawas ako ng laruan, nagbawas ako ng collection, nagtanggal ako ng mga poster. Kung tutuusin, napakasimple lang nung video na yon, pare, kung titignan nyo, no? Pero sa akin, sa sarili ko, mabigat yon. No, mabigat yon kasi para kang may tinatanggal na pagkatao sa sarili mo. No, parang may tinatanggal ka na side mo, na personality mo, na gusto mo nang mag-grow from that era, no? Or from that stage. No, so doon sa part na yon, kasi nagkaroon ako ng parang problema sa pangongolekta, na hindi dahil sa pera, kumbaga sa space, tsaka sa kung bakit ko ginagawa yung pagkokolekta, bakit umuulit, bakit dumadami ng ganito, yung iba nabibili ko, hindi ko naman na i-display na ng tama, sumusobra na. Di ba dapat sa iba na dapat na pupunta yung pera? Yung mga ganong klase, mga tol. At yun yung nakakatawang part doon, kasi isa sa mga content na ginagawa natin ay yung pag-unbox ng laruan. No? Pero I'm already trying to quit. No? I tried quitting doon sa mga time na yan, mga tol. And yung time na yan, mga tol, yun yung emotion na pinortray ko doon sa video na yan, kasi totoo siyang nangyayari sa akin. No? Not to give too much details, pero ano ako nun, pare? Pagod? Parang burnout ako nung mga panahon na yun, na parang ang dami nito, ba't ganito, ganyan. And sadly, naka-apekto yon sa mga ginagawa kong content. Siyempre, kung makikita mo naman na authentic yung isang tao sa ginagawa niya, lalabas at lalabas yun sa mga nire-release niyang video, lalabas yun sa mga, alam na, gaya ng ganito, lalo na pag ganito na ganito kaka-transparent sa mga ginagawa mong klase ng video, no? So, nung time na yon, mga tol, hindi lang podcast yung naapektuhan, no? And kung papansinin nyo yung mga, although masaya naman yung mga naging podcast episode natin before, nabanggit ko na sa topic, no? Nauubusan na ako, no? Nauubusan ako ng title, nauubusan ako ng topic, nauubusan ako ng salita na
kung paano ko itutuloy yung mga content ko. And isa yun sa mga naging dahilan kung bakit ako biglang nagpahinga. No, bigla ako nahinto yung podcast, no. And it was exactly those times na parang naalala ko nag-ano rin kami sa topic. Yung topic guys, isa yun sa mga, para sa mga hindi nakakaalam, isa yun sa mga content na ginagawa ko naman with the Game Silog Show. Kasama ko si Jazz, si Yvette, tsaka si Owa, no. And sa lahat ng mga content na ginagawa natin last year, no, up until sabihin natin mga January, February, lahat yun nahinto, mga tol. And it's because of that burnout na sinasabi ko, pare. And alam mo yon, wala nang lumalabas na creativity sa akin. And kung may lumalabas man, pilit. No, pilit na. And ay, nakakwento ko to sa mga topic na host din, no? Kila Jazz, kila Ibet, kila Owa, no? Kung hindi ko man nakwento, ramdam nila, no? Kahit kay DP1 din, nakukwento ko to last year. Naumay talaga ako, mga tol, no? And yun yung nakakalungkot na part kasi kinailangan kong itigil lahat nung mga nung mga content na ginagawa ko na nilalabas ko, yung unboxing, yung topic at kahit itong podcast mismo, no? So halos lahat talaga. Meron pang isang driving factor, yung frustration ko na yun or yung burnout ko na yun, yung pagkapagod ko na yun, no? And ito yung isang rason na yun, mga tol. Yun yung sinasabi ko na frustration. Pare, frustrated ako kasi parang sa mga content na ginagawa ko at nilalabas ko, walang masyadong nagbubunga. No? Walang masyadong nagbubunga. And hindi ako nakontento. Hindi ako nakontento dun sa mga ginagawa ko lately. Kaya siguro yun din yung naging dahilan ng pagkapagod ko, ng pagka-burnout, no? Lang, bakit aminin nun, pero totoo siya eh. Totoo siyang nangyari at yun din yung binanggit kong rason kung ba't ako umalis sa topic, no. And kahit na ganun yung mga nararamdaman ko noon, mga tol, hindi pa rin nawala sa isip kong magtuloy, no. Ituloy yung mga ginagawa nating content kasi nisip ko noon that time, baka pag pinower through ko to mawala, no. Baka pakiramdam ko lang to ngayon na mawawala rin. Yan, ganun yung mga naiisip ko nung mga panahon na yon, not until nung March talaga, no, or parang last week of February na kinailangan ko na talagang huminto, no. Kinailangan ko nang tumigil kasi wala nang lumalabas sa boses ko, no. Wala nang lumalabas sa akin na topic, no. Yun din yung sinabi ko sa topic mga tol na kaya ako aalis kasi wala na akong maisip na topic, na kumbaga hanggang dun lang yung creativity ko, no. And kinailangan ko na talaga siyang ipahinga kasi feeling ko yun ay hinihingi sa akin ng sarili ko, no. And kaya nagpaalam din ako, not knowing na yun na rin pala yung last episode nung topic kasi during that episode lang din yun binanggit ni Jazz, no. And may nagtanong sa akin, mga tol, na ito baka lang din naisip nyo, so gusto ko banggitin dito. Kuya Boss, hininto mo ba yung podcast tsaka yung topic kasi lumaki na yung views mo sa Facebook? Yan yung mga magandang tanong. Ang maikling sagot dyan, mga tol, ay hindi. Hindi yun nagtutugma at hindi yun yung rason kasi alam niyo yan, mga tol, November pa lang or December last year, ito na yung nararamdaman ko. So kung hindi ko siya binago, feeling ko ganun pa rin yung nararamdaman ko, no. And yung ano ba yung natatandaan, nag-boom siya around January, February, ganyan. So eto, mamaya babanggitin ko kung ano yung naging gasolina ko dun sa sa content na yon, no. And sa mga viewers, gets ko, sa mga listeners ng neto na mga content na ginagawa ko, gets ko kung maisip niyo yon, no, kasi may overlap talaga. Pero ito, alam to ng mga hosts ng topic at alam to ng ibang mga tropa ko din na nakakwentuhan ko na yung pag-quit ko nung mga content na ginawa natin before ay dahil dun sa burnout. Dahil dun sa pagkapagod talaga at creativity block na yon, pare. And after nung Final Fantasy na episode natin with Master Raiji na talagang sobrang na-enjoy ko, sinundan natin nung Video Game Lab Team. And then, I think kasunod na sana nun Persona, kaya lang hindi ko na talaga kinaya, no. And then, nagpahinga ako nun, mga tol.
Nung mga panahon na yon, actually kahit nung bagong taon, nag-isip ako, paano ko babalik sa drawing board, no? Ano ba yung pwede kong gawin na content? Na this time, hopefully, magkaroon ng sapak, no? Magkaroon ng outcome. Yun. I think yun yung pinakahinanap ko nung time na yon, no? Hindi ako nakontento dun sa mga goals or mga tawag dito, achievement na nagawa natin. Naghanap pa ako ng something more at dun na, mga tol, doon ko na nabuo yung natatandaan nyo ba to series, pare. Yun yung ginagawa ko ngayon. Yun yung currently na ginagawa ko. And honestly, mga tol, gaya na sinabi ko na pagka-burnout, pagkapagod sa lahat ng mga ginagawa, during this time of the year, guys, napaka-konti ng mga nalaro ko. Napaka-konti ng mga nalaro ko. Napaka-iikli lang din. Napaka-iikli lang din. Yakuza 6, pinilit kong tapusin. The Man Who Erases Name, sobrang natuwa ako kasi napaka-ikli lang nung game na yun, guys. Pero sobrang solid na game nun. Napaka ganda nung game na yun sa akin. And yun yung mga hinahanap kong games lately. After nun, kung tama pagkakaalala ko, nag-Sea of Stars ako ng February. Hindi ko din natapos kasi sa PS4 ko yun nilaro. Tapos matagal na walay sa akin yung PS4 ko. Pagbalik ko, wala na yung Sea of Stars, hindi na libre sa PS Plus, putang ina. Tapos walang Singapore na walang R3 na physical copy yung Sea of Stars. So, ang tanging paraan para matuloy ko yung laro ko, dahil hindi naka PS Plus yung account ko ngayon, bumili ng digital, which is sobrang mahal sa ngayon. Antayin ko siguro mag-sale. Or antayin ko magkaroon ng R3 na bala ng Sea of Stars. Yun yung mga nalaro ko lately. And yung huli na is yung putang inang nakakapagod na Final Fantasy 7 Rebirth, guys. Sobrang nun. Maganda yung gameplay, maganda yung combat and all. Pero sobrang dragging, pare. As a Final Fantasy fan, tangina, hindi ko mapagtanggol sa inyo yung Final Fantasy 7 Rebirth. Putang ina, parang masyadong kinuha yung oras ko. And hindi ako natuwa sa pagkuha niya ng oras ko, pare. I know, hindi lahat mag-a-agree sa sinabi ko. And kahit dun sa dulo, wala akong naintindihan dun sa sa ending. Hindi ko i-spoil dito, guys, kasi alam ko, hindi naman ako nag-spoiler alert. Ano lang to, kwentuhan lang to, no? Ako nagkwento ko lang sa inyo kung ano nangyari in the past 6 months na nawala ako dito sa podcast natin. At yun, no, nung sinisimulan ko at nagtuloy-tuloy yung Natatandaan Nyo Ba series, kahit na nakikita ko pakunti-kunti na nagkakaroon ng numbers ganyan, hindi pa rin na parang nonchalant ako nung mga panahon na yun, mga tol. Parang hindi ko ramdam na nagiging successful siya, ganyan. Although, nagkakaroon na talaga ng views. May mga views na hindi mo inaasahan. Kasi, yung success na yun, mga tol, it was made out of frustration. So, gigil at inis yung gasolina ko sa paggawa ng content na yun. Na ito this time, bigay na nga natin kung ano yung kailangan ng ibang tao para manood sila. Ano yung sinasabi ko na yun, mga tol? Yung sinasabi ko na kailangan may hook punch, kailangan may punchline, kailangan ganito, ganyan. Kasi, nabanggit ko to sa inyo, no? For the longest time, nagko-content ako ng mga gusto ko lang. Diba? Nagko-content ako ng kung ano yung gusto ko sabihin sa inyo. Kasi masaya ako pag ginagawa yun eh. And, binago ko siya dito sa Natatandaan Nyo Ba series, guys. So, dito para ako naging robot. Kung ano yung alam ko, bato. Every other day, upload, sulat, ganito, repeat. Hindi ako nakakapaglaro ng mga time na yun kasi wala akong gana maglaro. Hindi ako nakakapagnood ng series kasi wala akong gana. Ang gusto ko, maging matagumpay. Ang gusto ko, mag-boom palalo. No? So, yun yung parang ang pangit na lumalabas sa bibig ko, no? Na kahit nagiging successful, parang hindi ako nagiging masaya. Which is ganun talaga. At least on the earlier months nung success nung Natatandaan Nyo Ba series. Kasi yun talaga yung nararamdaman ko, mga tol. Hindi rin talaga ako nakakapaglaro kahit na sinabi ko sa inyo na magko-commit ako na maglaro para meron tayong mapag-usapan dito. Huling natapos ko yung FF7 Rebirth. Meron akong Persona 5 Strikers, mga tol, na binili ko siya. Kahit na alam nyo, ganda-ganda ako sa Persona 5, hindi ko siya matuloy.
hindi ko siya matuloy, no? And maybe it was out of that obligation to upload. Out of that obligation and responsibility na eto na guys. Eto na, Kuya Balls, upload ka na. Ano, kasi tagal na lumipas kaysa yung last na upload mo, ganyan. So tinake advantage ko din habang lumalaki yung ano natin, no, yung page natin. Yun yung short story nun, mga tol, kung bakit ako parang biglang nawala at parang biglang naging robot sa pag-upload, ganyan. Kasi nakikita nyo naman ako nagpo-post sa FB, no, pero hindi sa ganito na verbalan na, no, dito sa ganito na kwentuhan na. And alam to ng mga closest content creator friends ko, no, nila Owa, ni Evet, no, and sadly dun sa pagtalon natin or pagkuha ng tagumpay na ganito, no, hindi lahat nakuha ko, no, hindi lahat na isama ko, at may mga taong hindi nakaintindi ng ginagawa natin, no, lalo na dito sa kung gaano kahirap yung pagko-content, pare. Nakakamiss, mga tol, kasi alam nyo, kahit na meron tayong ganitong platform na hindi ko nagamit ng matagal na panahon, nakakamiss din palang magsalita dito sa mic. Nakakamiss din pala na magkwento ng ganito, no? Ng no filter. Kung ano man yung impression na makuha nyo, yun na yun. No, yun na yun. Kung ano man yung madampot nyo dun sa kwento na nabanggit kung ligoy-ligoy kanina, yun na yun. No? And napapansin nyo rin, yung mga Patreon natin na subscribers, isa-isa kong minessage para mag-unsubscribe. No? And sa ngayon, di ko na muna nire-recommend na mag-subscribe kayo kasi hindi ko siya masusustain. No? Itong podcast na to, hindi ko siya masusustain na every week. Kaya ng Cool Pals, tangina, may mapapakinggan kayo. No? May mapapakinggan kayo. Kasi sa estado ng pagko-content natin ngayon, mga tol, nakafocus ako dun sa Natatandaan series. And I'm happy to share with you guys na may mga lumalapit na gusto makipagtrabaho sa atin. No, doon ako masaya sa ngayon kasi finally nagkakaroon ng bunga na yung 4 na taon o 5 taon na sinasabi ko sa inyo na pagko-content natin na ganito, no? Yung naging bunga ng Patreon natin, guys, gusto ko lang din banggitin dito. Ginawa ko siyang game. Ito yon. I think na-post ko to. Binili ko tong game na to and this is actually my first, hindi day 1 my first Tekken 8 na binili ko ng hindi second hand. No, kasi for the longest time fan ako ng Tekken, magmula Tekken 3, pero ngayon lang ako nakasuporta dito sa franchise na to by buying the actual game from the retailer na mismo, no. So ito yung simbolismo ng 1 taon ng Hyper Geek Podcast natin, guys, at hindi ko ito ibebenta. Ito yung pwede kong malaro kasama tropa ko. Ito yung laro na maaalala ko yung 1 taon na binuno natin ng Patreon with Hyper Geek with Kuya Balls Season 1 papunta sa Season 2 ng February 2024. Ito yun, guys. Ito yung bunga na yan. So, sana hindi magmukhang sana hindi magtunog na ungrateful ako sa mga sumusuporta matagal na kay Kuya Balls, no? I really do appreciate, guys, yung mga suporta nyo kahit sa mga Patreon subscribers natin. Alam niyan, walang humpay yung pasasalamat ko sa inyo dahil sumusuporta kayo kahit nung mga panahong wala pang pumapansin sa atin. No? Kahit nung mga panahon na hindi pa tayo ganito kalaki. Alam niyo yan, no? Alam niyo yan, mga tol. Talagang si Kuya Balls nyo lang sobrang gigil magtagumpay. Sobrang gigil pa at hindi nakukontento dun sa mga na-achieve pa natin towards the past few years. No? And talagang ngayon, dito ako nakafocus sa Natatandaan series, no. Kahit na ngayon na medyo sabihin natin naka 100k na tayo sa FB and sa TikTok, nasa 50 plus followers na tayo. Hindi pa rin bumabalik, mga tol, yung kagustuhan kong maglaro. Kasi eto, bumili ako ng Persona 3 Reload at pinahiram ako ni RD ng Infinite Wealth. Putang ina, pare, nasa kamay ko na, lalaroin ko na lang. Maingay si Ichigo. hindi ko magawang matuloy, no? Kaya medyo
naiinggit ako kala DP1, naiinggit ako kala Master Raiji kasi tuloy-tuloy sila maglaro. Gusto kong subukan yung Steral Blade, gusto kong laruin yung Wukong. Hindi ko mahanapan ng Astrobot, hindi ko mahanapan ng oras pare kasi nagko-content ako. Kung hindi content yung kumakain sa work ko, pamilya at trabaho, pare. Hindi na yun para gawin kong rason, pare, pero yun yung mga priority ko sa ngayon, no? So, sadly talagang naiiwan ko yung paglalaro ko. Ang nilalaro ko na lang ngayon, mga tol, ay Zenless Zone Zero, pare. Putang ina. Ayos ba? Ayos ba sa segue, no? Kasi, mga tol, maikling kwento lang. Libre lang kasi yung Zenless Zone Zero. And, material ko to na-shoot ko na to, no? Hindi ko pa lang na-edit. Sinabi ko to sa video na libre lang siya, kaya ko siya sinubukan, not knowing na sobrang mag-work sa akin yung game. Pare kasi isa siyang fast-paced hack and slash RPG game, pare. Yung combat niya is hack and slash, may RPG siya, may storya siya na natatapos. Now, alam naman natin yung mga game ni Hoyoverse ay never ending diba? Genshin Impact, Honkai Star Rail, and yung Zenless Zone Zero, guys, unang kita ko pa lang kay Anby na malatubi at kay Billy na napakaangas, no? Sobrang natuwa ako, pare. Hindi Persona 5 level of art style, but it reminds me of that beloved game of mine, pare. Napakaganda niya, pare. And crossplay siya sa PS5 at sa mobile, no? Alam niyo mga tol, ngayon lang ako uli naglaro sa phone. Ngayon lang ulit, no? Parang ang tagal kong hindi tinuring na platform or gaming platform yung cellphone ko kasi walang mobile game na nag-a-attract sa akin. Ngayon na lang ulit. No, tapos again, with the advantage of mobile gaming, nakapila ako sa bangko, na-traffic ako sa rush hour, nagse-Zenless Zone Zero ko. Pare. So yun yung current game ko sa ngayon. No, aside pa dito sa mga ito na hindi ko masimulan sa PS5 kasi medyo tinatakas ko na rin yung sarili ko sa main account ko sa trophy hunting kahit na hindi ako full-fledged trophy hunter. Yung pagka-purist ko sa PlayStation, medyo nililihis ko na yung sarili ko doon kasi hindi na ako madalas nakaupo sa sopa, nakahiga sa kama at naglalaro. Yun. Minsan yung bakanting oras ko nasa biyahe, yung bakanting oras ko lunchtime sa trabaho, ganyan. So, napakalaking bagay nung Zenless Zone Zero kasi pag nalaro ko siya sa mobile at may nagawa ako, auto-pop yung trophy ko sa PS5. Wala, maganda siya mga tol, no? Not sponsored or anything, pero kung hindi nyo pa natatry yung game, I highly suggest i-try nyo, no? With shit and all, maganda siya. Maganda yung game. And sana matuloy ko na rin yung Sea of Stars ko sa susunod, no? Sa susunod. Ano pa ba? Sobrang na tangent ako. Ayun pa pala, gusto kong banggitin sa inyo na ulit, gusto ko magpasalamat, no? Kasi kung wala tong Hyper Geek podcast, guys, hindi mabubuo yung konsepto ng Natatandaan Nyo Ba series. No, hindi ako practice kung paano magkwento, kung paano ko mag-digest ng topic kahit mag-isa na gantong kausap yung camera. Malaking bagay yung mga ginawa kong content kasama ni Hyper Geek doon sa kung paano nabuo yung Natatandaan Nyo Ba series. And sa ngayon, medyo matagal pa siya na series kasi marami pa akong nasa isip na gustong mai-content. At yung ibang mga napanood natin at nalalaro, tatry ko siyang subukang gawan. No? Kasi eto na yung motivation ko, guys. So ito yung parang nagpasabik sa akin mag-record. Tinawagan ako ako pala yung tumawag. Tumawag ako kay Jabba. Jabba is one of the brilliant minds sa Tier 1 Entertainment, no? Isa to sa mga mataas na tao na tinitingala ako sa Tier 1 when it comes to marketing shit, pare. Kasi parehas kaming marketing, no? Parehas kaming salesman. And nakausap ko siya dahil nga nabanggit niya yung podcast. Pare, ba't di mo subukang mag-podcast ulit?
Sir Jaba, ngayon nakafocus kasi ako sa ano sa sana hindi ka magalit Sir Jaba, no, drop name kita, no. Nakafocus ako ngayon sa short clips, sa reels, and andun kasi ngayon yung market ko. Oo pare, pero I think hindi makakasama sa'yo o hindi mahirap sa'yo gumawa ng podcast episode kahit once a month. Bakit? Kasi may platform ka na eh. Kasi may nakikinig naman sa'yo. Ba't di mo gawan, no? And I'm sure gusto mo rin magkwento. No? Dinagdag ko na yung sure gusto na magkwento kasi sa akin yun. No, sa akin yun. So, kahit sa mga gantong bagay, mga tol, wala ko ipapromise muna sa inyo na schedule ng Hyper Geek Podcast, and wag na rin muna kayo mag-subscribe sa Patreon, no? Dito, kung ang sino yung makikinig, palag, no? Kung ano ilalagay kong topic, babato kong topic, palag tayo dyan, no? Kung ano man yung very random na iladrop ko dyan na episode, idodrop ko, lalo pag may oras ako at gusto ko, no? Pag nangangati ako. Gaya ng mga ganong klaseng usapan, pare. And I think, gaya ng binanggit ko sa inyo kanina, gusto ko malaman nyo yung kwento ko na to, no? Kasi hindi ko kayo iiwan dito sa journey natin ng pagko-content, kasi yung Hyper Geek na yon na branding, dito yun nagsimula. Pare, isang click ko lang, record, pack. Diba? Dito tayo ulit. May naisip akong punchline kanina, hindi ko lang kung mag-work ngayon. Hindi ako nagpaalam, kaya andali kong bumalik. Diba? Wala tayong comeback na ang tawag dito, na madramang comeback. Kasi hindi naman ako nagpaalam eh. Nawala lang ako ng matagal, pero hindi ako nagpaalam. Hindi ko sinabing hihinto yung podcast. Diba? Saya, no? Saya lang, no? And looking forward ako sa mga magiging makakatrabaho ko pa sa mga future. Ganito kasi mag-podcast guys. Ito pa pala, hindi ko pa nabanggit, no? I'm very happy na ngayon kakilala o ano ba? Nakasuporta na ako sa Cool Pals, pare, sa Comedy Manila, no? Shoutout kila Ray Rivera, kila Lance, kila MC, kay Direk Oami, yan yung mga, sila yung madalas ko nakakausap lately kasi yun at yun na lang yung tawag dito, hobby na nagagawa ko, pare, makinig ng podcast habang may ginagawa yung kamay ko. So, yun, ulit-ulit yun. Cool Pals, Bago Matulog with Red Ollero, Intellectual Wall, Linya Linya Show, repeat, no? And lately may na-discover akong bago Comsat Boys, 'di ba? And si Backlog na naman budol gas, yung mga ganyang klase. Tenga ko na lang minsan yung madalas yung nababakante. Kaya doon ako nakakapagkonsumo. No, kahit anime guys, kahit anime sobrang late ko. Yung My Hero Academia na sobrang lakas na ng build up sa akin. Ngayon kung pa lang siya nasisimulan, nandun pa lang ako sa, walang spoiler, portal scene, kung ano man yun. Kung gets yun na yun, kung napanood yun na yun, pare. And yung Demon Slayer at Jujutsu Kaisen, parang 2 months or last month ko lang siya nahabol, yung latest arc. Dun sa training arc sa Demon Slayer, tsaka dun sa Jujutsu, yung huling mga episode kay Mahoraga, kasi nahinto ko din yun. Ang dami kong nahinto, mga tol. And gusto ko din humingi sa inyo ng pasensya, no? Kasi syempre alam ko maraming nag-iintay ng episode, gusto marinig, nakasuporta, lalo sa mga Patreon na let down ko, no, by drastically stopping the show and everything. Pasensya na, mga tol, no? And hopefully sa mga upcoming makabawi ako sa inyo, and hindi naman tumitigil yung pagko-content natin. And I'm happy guys na sa ngayon I'm very transparent with you. May pinupuntahan yung pagko-content natin, no? May nagkakaroon na ng resulta. Yung resulta na hinahanap ko last year, yung resulta na yung frustration na yon at yung burnout na yon na nagkaroon ako last year, nagkaroon siya ng bunga, no? And I have nothing to say but thank you sa lahat, pare, sa lahat. At maraming salamat sa lahat ng nakasuporta pa din, sa lahat ng nakakaintindi, at sa lahat ng mga tao na pinakinggan to hanggang dulo, no? Kahit na wala tayong specific geek topic. Time skip kasi, no? One Piece related di ba? Lahat naman guys, lahat ng mga geek related shit pinopost ko pa rin, no? At least sa Facebook.
And shoutout din kala Sir Mike Rubio, walang humpay ang suporta sa show, no? At sa lahat pa ng iba ding mga tao. Hopefully, kapag may maganda tayong video game na malaro, saktuhan may nakapaglaro din ng sabay, mag-guest natin dito. And I'm looking forward na sana makatawid din ako ng iba pang mga podcast para makausap ko din yung mga ibang sinusuportahan ko gaya ng mga nabanggit ko sa inyo. Yan sa The Cool Pals, no? First time kong magkaroon ng ka-chat na may blue check mark. Tangina si James Karaan yun, no? Na lately nagko-collect siya. No, nag-uusap kami about sa collection niya na napakabilis niyang binuo, pare, no? Napakabilis niyang binuo. Yung batang 90s niya na collection, no? And kahit na nagkakausap kami no ni James, mataas ang respeto ko doon, pare, kasi yung kung paano niya tignan yung buhay niya at yung sinasabi ko sa inyo before na na-appreciate ko yung day job ko. Aside pa sa pagko-content na hindi ko na siya balak full time kasi okay pa din yung may trabaho, sa kanya yung galing, no? Yung mindset na yun, guys. So sobrang naka-support ako dyan sa Cool Pals na yan. Ang gagaling din ng mga tao na yan behind or sa likod ng mga tawanan na binabanggit nila sa show. Kung titignan nyo mabuti at papakinggan nyo kung paano sila magsalita kapag seryoso na yung usapan, putang ina, napaka-intelihente ng mga tao na yan dyan. No, kahit si Muman, pare, sobrang galing. No, galing ng mga nila, ng mga outlook nila kung paano nila tignan yung buhay. No, matututo ka talaga. Yun lang, no, mga tol. Again, maraming salamat sa lahat. Di ko lang paano tatapusin to. Naka 30 minutes din ako bago ko tapusin to. Sa mga nakikinig ngayon, at ito yung una nyong episode, baka wala kayo na gets, mga tol, pasensya na. And I hope mapakinggan nyo yung ibang mga episode natin. I will stand by what I said before na timeless yung mga episode na yan. Kasi kung ngayon pa lang kayo manonood, maglalaro ng mga binanggit ko, I can confidently say I can confidently say na may enjoy nyo yung mga episode na yan dati, no? At maraming salamat ulit. Hindi pa natin na pag-usapan yung Deadpool and Wolverine, pare. Yun sana yung yung comeback episode ko dito. Sige, ito na lang. Promise ko to sa inyo. Pag lumabas siya sa Disney Plus, gagawa natin siya ng episode dito. Babalik ko lang lahat nung hugot ko dun sa napakagandang movie na yon this year. Kasi yun din lang yung pinanood ko na cinema experience this year. So nagtalon-talon, pero ayun lang, mga tol. Again, maraming salamat. Nakangiti akong pagod sa pinaggagawa ko ngayon, no? Kahit di ako nakakapaglaro. Pare, sa lahat ng nakasuporta, lalo dito kay Ibet. Si Ibet ngayon ang kausap ko sa mga bagay-bagay, no? Dahil nag-Japan siya lately, sana all moment, at nag-Final Fantasy 7 Rebirth Orchestra siya na dapat kasama ako. Dapat isasama ako, kaya lang excuse me po. Hindi nagkaroon ng pagkakataon, no? And ilang, mga tol. Again, hindi ko mapapromise yung schedule, pero kahit once a month, subukan natin mag-record. Out na muna si Kuya Balls in 3, 2, 1. Maraming salamat, mga tol. Hyper Geek. Let's go! Boom!